A blessed Sabbath day, everyone. Thank you so much for joining us here at Revival Faith Ministries. I'm Pastor Rex Frank, and it is a joy to have you with us today. I hope and pray that everyone is doing well under the guidance and care of Almighty Father Yahweh. Special thanks to all our brothers and sisters in the Revival Faith family who are present here today, and as well as those joining our Sabbath service through our online broadcast. Thank you so much. We deeply appreciate you taking the time to worship with us today. May this message inspire and bless your lives. Hallelujah. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. All right. To start our message for today, let's go ahead and open our Bibles to the book of Matthew, chapter 6, verse 19 to 21. Matthew chapter 6, verse 19 to 21. And it says, "Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be." Can everyone say hallelujah? Basahin naman po natin ito sa Tagalog. Ganito pong pagkakasabi. "Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang na sisira sa iyong kayamanan, at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na maninira, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso." Friends, join me as we humble ourselves and pray to Almighty Father Yahweh as we receive His word today. Let's go ahead and pray. Heavenly Father Yahweh, we come to you today with thankful hearts and grateful that you have brought us together in this place. Thank you for giving us this opportunity, Father, to worship you and to hear your word. Please help us open our hearts and minds so we can fully understand your message. Let your Spirit guide us, teach us, and give us the wisdom to apply what we learn in our everyday lives. Bless the words we will hear today, Father, and help us to take them seriously and live them out in our daily lives. Thank you for all the blessings that you have given us and for your constant love and care. Father Yahweh, we give you all the glory, honor, and praise. We pray this through your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, today we have a very important topic that we are going to talk about. And let us begin with this question. Are you living for eternity or just temporary? Are you living for eternity or just temporary? Sa Tagalog po, namumuhay ka ba para sa walang hanggan o namumuhay ka pa para lang sa panandalian? Friends, this important question that we have asked for today challenges us, mga believers, to reflect on our priorities, to reflect on our values and the ultimate purpose of our lives. In the simplest way to ask this, my friends, are we making time? Are we making time for what really matters? Like our relationship with our Almighty Father Yahweh? Or are we spending most of our time on things that don't really matter in the end? Yung pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, this is about what we prioritize in our lives, what we value, and how we decide to live our daily lives. It's a reminder to stay focused,
to be intentional and living in line with the ways and the will of Almighty Father Yahweh. Friends, remember that every time we choose to live for what matters eternally, we are honoring, we are glorifying our Almighty Father Yahweh. And today we will talk about important reminders of why it is so important to keep our focus on eternal matters and not the temporary things in this world. So let us go ahead and begin with our opening Bible passage in Matthew chapter 6, verse 19 to 21. And in this passage, our Messiah Yeshua, my friends, instructed us not to spend our lives chasing things that don't last. In other words, my friends, we don't prioritize material things or the temporary enjoyment that this world brings. And as Yahweh's children, we stay away from things that don't give glory, that don't give honor to our Elohim. So let me ask everyone right now, why don't we focus? Why don't we focus on the temporary things in this world? Bakit hindi natin dapat ituon, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating mga sarili sa mga panandaliang bagay sa mundong ito? Whether it's wealth, its possessions, fame, or success, bakit hindi dapat ito ang maging priorities natin sa ating pong buhay, mga kapatid? Because everything we have here on earth won't last forever. Everything will eventually disappear. Ang lahat ng mga material na bagay dito sa mundong ito, mga kapatid, mawawala din pagdating ng panahon. I like what it says in Luke chapter 12. Basahin po natin to, mga kapatid. And it says, "Then he said to them, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." Ano po ang sabi, mga kapatid? Life does not consist in an abundance of possessions. Sa ibang version, mga kapatid, ang sabi, life is not measured by how much you own. Diba? Hindi po nasusukat, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating mga buhay kung gaano karami ang ari-arian natin dito sa lupa. Friends, walang value, walang kabuluhan ang ating mga earthly possessions, ang ating mga earthly success and fame dito sa mundo when it comes to eternal matters. However, mga kapatid, maraming mga tao ang nakatuon ang kanilang atensyon sa mga bagay na ito. Because they spend most of their time, they spend their energy chasing after material things, fame, personal achievements sa kanilang buhay. They pursue temporary things that have no eternal value. Kapag sinabi po nating eternal value, mga kapatid, it means focusing on things that last forever and glorify Yahweh. Tandaan po natin yan. Eternal value means focusing on things that last forever, which glorify Almighty Father Yahweh. Look at this, my friends. Bilang mga anak ng ating Amang Yahweh, ito po ang dapat nating isinasabuhay. Bilang mga anak ng ating Amang Yahweh, ito yung dapat nating i-prioritize. Dapat ito yung pinupursu natin. Yung mga merong eternal value. Yung mga eternal matters ang dapat nating pinupursu, not the temporary things in this life. Nakikita dapat ito, mga kapatid, sa ating mga actions. Yung pagpupursu natin ng may mga
eternal values. Dapat nakikita ito sa mga choices natin every day, sa ating mga attitudes na dapat nating ipinapakita. Ano po ang sabi mga kapatid sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17? Basahin po natin. Ang sabing ganyan, so you must be very careful how you live. Live like people who are wise. Do not live like fools. Many bad things are happening in these days. So whenever you have a chance to do something good, do as much as you can. Do not live like fools, but instead understand what Yahweh wants you to do. Can everyone say hallelujah? Ano po ang sabi mga kapatid? We must be careful how we live our lives. Sabing kanya, maging wise daw tayo. We must continue to do good things. Ano sabi? We must continue to do good things. And we must know kung ano po ang kagustuhan o yung will ng ating Amang Yahweh. Yung mga bagay na dapat nating gawin na ayon po sa Kanya. Friends, I know that there are many temptations in this world. Our environment can easily distract us with temporary things and temporary pleasures. And all these things, my friends, can lead us away from Abba Yahweh's ways. And that's why we must be careful. And that's why we must be mindful sa ating pong mga ginagawa araw-araw. Mga kapatid, mga kaibigan, bilang mga anak ng ating Amang Yahweh, dapat tayong maglaan. Tayo ay dapat magbigay ng panahon, magbigay ng oras upang suriin ang ating mga puso, suriin natin mga kapatid ang ating mga buhay. Itanong po natin sa ating mga sarili kung tayo po ba ay nagfo-focus sa mga bagay na may eternal value? O baka naman masyado tayong abala sa mga bagay na walang pangmatagalang kahulugan at hindi magbibigay ng buhay na walang hanggan. Look at this, my friends. Every day is a chance to do what is right. The way we act, the way we make choices and show our attitude proves, my friends, if we are really children of Almighty Father Yahweh, or are we just pretending? Sa mga ginagawa natin, mga kapatid, mga kaibigan, araw-araw, dapat dito na ipapakita kung talaga bang tayo ay mga tunay na anak ng ating Amang Yahweh o baka naman tayo ay nagpe-pretend lamang. Look at this, my friends. We cannot spend the Sabbath day in worship, in prayer, and in devotion to Abba Yahweh, then spend the rest of the week chasing worldly things. Diba? Hindi pa pwede mga kapatid, mga kaibigan, na tuwing araw ng Sabat, ay nandito tayo, nagwo-worship tayo, nananalangin tayo, nag-aaral tayo ng mga salita ng ating Amang Yahweh tuwing araw ng Sabat, pero pagkatapos, the rest of the week, ay iba naman ang binibigyan natin ng focus. Friends, our faith should influence all that we do each day. Ulitin ko mga kapatid, our faith should influence all that we do each day. Hindi lamang tuwing araw ng Sabat mga kapatid, hindi lamang tuwing araw na may gawain na tayo po ay magiging mananampalataya. Tandaan po natin mga kapatid na our faith is not just for Sabbath days or feast days. It should be visible in every part of our lives. At work, sa school, with our families, with our friends, even in our community. Friends, our faith should be our guide every single day. Hindi lamang po tuwing araw ng Sabat, hindi lamang po tuwing may mga gawain. Tama po ba? Kailangan nakikita, mga kapatid, ang ating pagiging mananampalataya, pagiging mga anak ng ating Amang Yahweh sa ating buhay araw-araw.
Dapat ay naipapakita natin ang ating tunay na pananampalataya sa ating Amang Yahweh sa lahat ng ating pong mga ginagawa. Kailangan nakikitaan tayo ng tunay na pagbabago sa ating mga buhay, sa ating pananalita, at sa lahat ng ating mga ginagawa. Yung mga masasabi ng mga taong nakapaligid sa atin, ano yung sinasabi nila? Yung makita nila, mga kapatid, na may magandang pagbabago ang taong ito. Mula nang siya ay naging mananampalataya, dapat yun ang nakikita eh. Dapat mga kapatid, mga kaibigan, yung ating buhay, kapag tayo ay nakita ng ibang mga tao sa paligid natin, dapat ang sinasabi nila, may magandang pagbabago ang taong ito mula na siya ay naging mananampalataya. Dapat ang sinasabi ng mga tao sa paligid mo, bilang mga anak ng ating Amang Yahweh, uy, umayos ang pananalita ng taong ito. Bumuti ang kanyang attitude. Dapat ganyan ang nakikita ng mga tao. May pagbabago sa ating buhay. May pagbabago dapat sa ating pananalita. May mga pagbabago dapat na magaganda sa lahat ng ating ginagawa. Tama po ba? Look at this, my friends. Having a true spiritual relationship with our Almighty Father Yahweh will change the way we think. It will change the way we speak and act every day. Dapat nababago ang ating buhay sa magandang pamamaraan kung tunay na meron po tayong pananampalataya at relasyon sa ating Amang Yahweh. Dapat yung mga bagay na hindi po ayon sa ating Amang Yahweh, dapat hindi na po natin ginagawa yun. Kung talaga pong tayo'y may relasyon sa ating Amang Yahweh. Yung mga worldly pleasures and worldly desires ay hindi na dapat o hindi na dapat nakaka-impluwensya sa ating pong mga buhay. Ano po ang sabi sa 2 Corinthians, my friends, chapter 5, verse 17? When anyone belongs to Yeshua, hear this, my friends, hear this. When anyone belongs to Yeshua, they become a new person. Their old way of life has gone. Their new life has begun. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Ano po ang sabi mga kapatid? Kapag tayo daw ay naka Yeshua, Messiah na, nabautismo na tayo po'y nagiging what? Bagong creation. We are already a new person. Your new life has already begun. Kaya dapat yung mga gawaing hindi po ayon sa ating Amang Yahweh, ay hindi na dapat natin ginagawa. Hindi na dapat ito nakikita sa ating po mga buhay. Tama po ba? Kung dati ay may mas inuuna mo pa mga material na bagay kaysa sa iyong spiritual na buhay, dapat oras na. Bilang mga tunay na anak ng ating Amang Yahweh, at ikaw ay naka Yeshua na, dapat meron ka ng oras para po sa iyong spiritual na buhay. Tama po ba? Dapat merong pagbabago. Dapat meron ka ng priority na sinusunod na ang ating Amang Yahweh ang dapat manguna sa iyo pong buhay. Dapat yung mga bagay na merong pong eternal value ang pinofocus mo na sa iyong buhay. Kung dati ay nai-impluwensyahan kang gumawa ng makamundo o tinatawag na secular na mga bagay at hindi spiritual na bagay, ngayon dapat nilalayuan mo na. Dapat iniiwasan mo na ang mga bagay na ito. Tama po ba? Friends, you must remember that your old way of life is gone. Tama po ba? Your old way of life is gone. Meaning, the person you used to be, with all the habits, with all the attitudes and actions that did not align with our Almighty Father Yahweh's will, is no longer who you are. Dapat nabago ka na. When you come to faith in our Almighty Father Yahweh, dapat ang focus na natin ay ang ating Amang Yahweh.
ang focus na natin ay yung mga eternal matters at hindi mga temporary things. Kapag tayo po mga kapatid ang nakay Amang Yahweh na, we must focus sa ating relasyon sa Kanya. Ang iniisip dapat natin ay kung paano pa natin mapapatatag ang ating pananampalataya at paano tayo mas makakasunod sa Kanyang mga salita. Dapat nandun na ang focus natin. Dapat we are no longer influenced sa mga maling gawain. Dapat you are no longer desiring the excessiveness of material possessions, wealth, and fame. Dapat hindi mo na ginagawa yung mga bagay na alam mong hindi ayon sa ating Amang Yahweh. Remember, my friends, that you are already made new. Bago ka na. At huwag mo nang balikan pa yung mga gawaing hindi ayon po sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Ano po ang sabi sa Ephesians? Let's read Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Ganito po ang pagkakasabi. You were taught to change the way you were living. You were taught to change the way you were living. The person you used to be will ruin you through the desires that deceive you. However, you were taught to have a new attitude. You were also taught to become a new person, created to be like Yahweh, with a life that truly has Yahweh's approval and is holy. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. You were taught to change the way you were living. Dahil po yung old nature ng tao, yung mga gawain ng mga tao, will only destroy them because of their desires. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, bago na po tayo, magmula po nang nakilala natin ang ating Amang Yahweh, ang ating Messiah Yeshua, tayo na bautismuhan na, naging kaanib tayo ng assembly, mga kapatid, mga kaibigan, dapat may pagbabagong nakikita sa ating mga buhay. Dapat yung mga maling mga gawain na ating ginagawa o nagawa dati ay hindi na dapat nating balikan. Don't forget, my friends, that you are already a new creation. Huwag nating sayangin, mga kapatid, ang bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng ating Amang Yahweh. Ilayo natin ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi po makapagbibigay ng karangalan. Ilayo natin ang ating mga buhay sa mga bagay na hindi po makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Ilayo natin ang ating mga sarili sa mga bagay na makapanghihina ng ating relasyon sa ating Amang Yahweh at sa ating buhay spiritual. Ano po ang sabi, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13? Sabi ganyan, be on guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Anong sabi, mga kapatid? Be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. And this passage, my friends, is a clear call to stay vigilant, to stay steadfast in faith, with strength, with courage. It is a call to live in a way that shows Yahweh's presence in our lives all the time. That's why it's very important, my friends, that we must guard our hearts. It's very important that we must guard our minds against the distractions, against the temptations of this world. Huwag tayong magpadaig, mga kapatid, sa mga bagay na humihila sa atin palayo sa kalooban ng ating Amang Yahweh. Tama po? Ang pinakamainam, mga kapatid, ang mabuti sa lahat na dapat nating gawin, let us anchor ourselves in Abba Yahweh's word. Let us
anchor ourselves in Abba Yahweh's word every day in prayer so we can remain strong and unshakable in our faith. Tandaan po natin mga kapatid, ang pagiging matatag sa ating pananampalataya ay hindi lamang para po sa ating kapakanan. Ang pagiging matatag sa ating pananampalataya ay para din sa kaluwalhatian at karangalan ng ating Amang Yahweh. Look at this, my friends. When we stand firm in Him, our lives become a proof of Abba Yahweh's power and love. Nagiging example din tayo sa ibang mga tao na nakapaligid sa atin. Kapag nakikita nila na tunay ang ating pananampalataya and we value eternal matters. Kapag nakafocus po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga eternal matters and not temporary things, mga kapatid, nakikita yan ng mga tao. At nagiging halimbawa tayo upang gayahin tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang pagiging strong and courageous sa ating pananampalataya does not mean we won't face challenges. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo po ay may pananampalataya sa ating Amang Yahweh, ay hindi na tayo magkakaroon ng mga problema sa buhay. Ang pagkakaroon po ng pananampalataya sa Kanya ay magbibigay sa atin ng lakas ng kalooban upang harapin ang mga pagsubok na darating sa atin. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po ay may pananampalataya and we are showing our faith to other people, hindi na tayo magkakaroon ng problema, ha? There will be challenges. There will be challenges kahit na tayo po ay may pananampalataya. Pero ang pinagkakaiba nito, mga kapatid, ang pagkakaroon natin ng faith, magbibigay ito ng strength, ng hope, ng encouragement, ng inspiration sa atin pag dumadating ang mga challenges na ito. Hallelujah! It will give us confidence na hindi niya tayo pababayaan. Ano po ang sabi? Sa Joshua chapter 1, verse 9, ang sabi ganyan, "This is my command, be strong and courageous." Look at this. Ano pong pagkakasabi? "Do not be afraid or discouraged, for Yahweh your Elohim is with you wherever you go." Can everyone say hallelujah? Hindi po tayo pababayaan ng ating Amang Yahweh. Kaya ngayon, mga kapatid, let us commit to living a life that is steadfast. Let us commit to living a life that is courageous and grounded in faith. Huwag tayong matakot. Huwag po tayong magduda. Dahil kasama po natin ang ating Amang Yahweh sa bawat hakbang na ating pong buhay. Let me ask everyone right now. Naitanong na po ba ninyo sa inyong sarili kung naipakita ba ninyo o naipapakita ba ninyo sa inyong buhay araw-araw o sa inyong pamumuhay kung gaano nyo po kamahal ang ating Amang Yahweh? Naitanong nyo po ba na naipakita ko ba o naipapakita ko ba sa aking pamumuhay kung gaano ko kamahal ang ating Amang Yahweh? Naitanong nyo po ba sa sarili nyo kung nananatili ba akong tapat sa Kanya o hinahayaan ko bang maagaw ng mundo ang dapat na atensyon o oras na ibinibigay ko sa ating Amang Yahweh? Kapag ba may ginagawa ka or may pinupuntahan ka, do you even think about kung ito po ba ay naayon sa ating Amang Yahweh? Do you even pause and ask yourself, kung ito po ba ay nakapagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa ating Amang Yahweh? Do you guys think about that? Sa mga ginagawa po natin araw-araw, mga kapatid, mga kaibigan, sa busy natin, sa ating mga gawain, na itatanong po ba natin sa ating sarili kung ang mga ginagawa natin ay ayon ba
sa ating Amang Yahweh. Maraming mga tao, mga kapatid, ang hindi man lamang iniisip o itinatanong mga bagay nito. Maraming mga tao, mga kapatid, mga kaibigan, na ginagawa lang nila ang gusto nila sa buhay. Maraming mga tao, mga kapatid, ginagawa na lang nila kung ano ang magustuhan nila, pumunta kung saan nila gusto, nang hindi po iniintindi kung ayon ba sa kalooban ng ating Amang Yahweh ang kanilang ginagawa. Tama po ba? Maraming mga taong ganyan. Subalit bilang mga believers, bilang mga anak ng ating Amang Yahweh, bilang mga new creation, we must ask these things before we do and go somewhere. Huwag nating gawin o ilagay ang ating mga sarili sa mga gawaing hindi po ayon sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Huwag po nating hayaang madala tayo ng distractions sa mga temporary things sa mundong ito. Huwag po nating ilagay ang ating mga sarili kung saan ay maaari tayong matempt o makagawa ng kasalanan. Mga bagay na hindi ayon sa ating Amang Yahweh. Bilang mga anak ng ating Amang Yahweh, dapat sa mga bagay na yon ay inilalayo natin ang ating mga sarili. Alam niyo mga kapatid, dahil kapag tayo po ay nadala sa mga bagay at mga gawain ito, mapapalayo po tayo. Mapapalayo po tayo sa ating Amang Yahweh. Kapag hinayaan natin mga kapatid na ilagay natin ang ating sarili kung saan ay matetempt tayo o makakagawa tayo ng kasalanan, eventually mailalayo tayo mga kapatid ng mga bagay na ito, mga temporary things na ito sa ating Amang Yahweh. I remember a story doon po sa Old Testament. This is the story of Esau and Jacob. In Genesis chapter 22, verse 29 to 34. Dito po mga kapatid, mababasa natin na dahil sa gutom ni Esau, pinagbili niya po yung kanyang birthright o yung tinatawag na karapatan niya bilang panganay. Let's go ahead and read Genesis 22 hanggang Genesis 25 verse 29 to 32. Ganito po ang pagkakasabi. Basahin po natin to. One day, Esau came back from hunting. He was tired and weak from hunger. Jacob was boiling a pot of beans. So Esau said to Jacob, I'm weak with hunger. Let me have some of that red soup. That is why people call him red. But Jacob said, you must sell me your rights as the firstborn son. Verse 32, anong ginawa po ni Esau? Esau said, I'm almost dead with hunger. So what good are these rights to me now? Look at this, my friends. Dahil po sa temporary hunger, dahil sa panandaliang gutom, pinagpalit niya yung kanyang karapatan bilang panganay sa isang bowl of stew or bowl of soup. Friends, alam po ba ninyo mga kapatid na iyong birthright na ipinagpalit niya mga kapatid ay merong pong tinatawag na spiritual value. Hindi lang physical value, kundi spiritual value. Biro niyo mga kapatid, pinagpalit niya yung karapatan niya ng panganay, bilang panganay, saan? Sa isang bowl of soup. Yung legacy dapat mga kapatid, na siya ang dapat na tumindig at makakuha nun, ipinagpalit niya sa bowl of soup. Meron ding spiritual value to. Dahil sa sandaling pagkagutom, mga kapatid, pinawalang halaga niya yung physical and spiritual value ng birthright niya.
Ano po ang sabi sa Hebrews chapter 12? Basahin po natin. Hebrews chapter 12, verse 16 to 17. At ganito po, basahin po natin sa Tagalog. Pag-ingatan ninyo, nagwag makiapid ang sino man sa inyo. O pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Isa. Ano sabi niyan? Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Isa. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Basahin po natin yan sa English. Sabi ganyan, take care that no one among you commits adultery or disregards spiritual matters as Esau did. He traded his birthright as the firstborn for food. Ano po ang sabi mga kapatid? Huwag ipawalang halaga ang mga bagay na spiritual. Dahil ang mga bagay na pang-spiritual mga kapatid, tandaan natin, nagdudulot ito ng buhay na walang hanggan. Can everyone say hallelujah? Yung mga bagay na mayroon pong spiritual value, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Esau made the mistake of putting his temporary needs ahead of his eternal blessings. He easily gave up his birthright. He easily gave up the spiritual things, the eternal things, which held incredible spiritual value. For what? For a simple meal, for a bowl of soup. And this reminds us, my friends, na napakahalaga na mag-focus tayo doon sa mga bagay na pang-spiritual. This reminds us to focus on what truly matters. Our faith and our obedience to Abba Yahweh. Because these things last forever, mga kapatid. Friends, huwag po nating ipagpalit ang mga ito, mga spiritual na bagay, sa mga temporary o mga panandaliang bagay dito po sa mundo. Let me ask everyone, mga kapatid. Gaano po kadalas na ipinagpapalit ng mga tao ang mga pang-spiritual na bagay sa mga material na bagay? Ulitin ko mga kapatid, gaano po kadalas na ipinagpapalit ng mga tao ang mga spiritual na bagay sa mga material na bagay? Gaano po kadalas na ipinagpapalit ng mga tao si Amang Yahweh sa mga temporary pleasures dito sa mundo? It is unfortunate, my friends, na maraming mga pagkakataon at madalas na ipinagpapalit ng mga tao si Amang Yahweh sa mga material na bagay, sa success o sa mga bagay na panandaliang kasiyahan. Di ba? Napakadali na gawin ng mga tao na ipagpalit ang ating Amang Yahweh sa mga material na bagay dito sa mundo. Kaya po ano po ang nagiging resulta nito, mga kapatid, mga kaibigan? Ano po ang nagiging resulta, mga kapatid, ng pagpapalit ng mga tao sa ating Amang Yahweh para lang makuha yung mga gusto nila, mga desires nila? Ganito po ang sabi, mga kapatid, ng ating Messiah Yeshua sa Mark chapter 4, verse 19. Basahin po natin. Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, paghangad na yumaman, at paghahabol sa marami pang mga bagay. Ano daw nangyayari sa mga tao? Nakakalimutan nila ang salita ni Yahweh, kaya hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay.
Ano po nangyayari kapag nakafocus sa mga tao sa mga temporary na mga bagay at hindi po sa mga eternal na mga bagay? Nakakalimutan nila ang mga salita ng ating Amang Yahweh. When people focus too much on worldly things, Yahweh's word has no space to grow in their heart. Nawawalan ng puwang ang salita ni Amang Yahweh sa kanilang buhay kapag ang isang tao ay nakafocus lamang sa mga material na bagay, sa mga worldly things, sa mga worldly desires, temporary pleasures. Nawawalan ng puwang ang salita ng ating Amang Yahweh sa kanilang mga puso. Friends, always remember this. Life is not about accumulating material possessions, but it's about building true relationship sa ating pong Amang Yahweh at makamit natin yung buhay na walang hanggan. Ang mahalaga sa ating buhay, mga kapatid, ay magampanan natin ang ating mga tungkulin sa ating Amang Yahweh bilang kanyang mga anak. Na tayo'y maging masunurin sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga salita araw-araw. Bilang mga anak ng ating Amang Yahweh ay huwag po tayong maging masyadong abala sa ating mga pansariling mga kagustuhan, sa mga material na bagay at sa mga panandaliang mga tagumpay. Tandaan po natin, mga kapatid, na kung saan tayo nakafocus, kung nasaan ang ating atensyon, yun ang ating sinusunod. Ulitin ko, mga kapatid. Kung saan tayo nakafocus, kung nasaan ang ating atensyon, mga kapatid, yun ang ating sinusunod. Nandoon ang ating puso. Kaya ano sabi sa Romans chapter 6? Basahin po natin. Romans 6:16, surely you know that you become the slaves of whatever you give yourselves to. Anything or anyone you follow will be your master. You can follow sin or you can obey Yahweh. Following sin brings spiritual death. But obeying Yahweh makes you right with Him. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Nagiging alipin ang mga tao sa mga bagay na kanilang sinusunod. Kaya kung ang mga tao po ay nakafocus lamang sa mga material na bagay, mga temporary na mga bagay, sa tagumpay, sa katanyagan, ito yung kanilang sinusunod. Ito yung kanilang priority. Tama po ba? Kaya may sinabi rin ang ating Messiah Yeshua tungkol sa ganito eh. Dahil alam niya, mga kapatid, mga kaibigan, na kapag kung nasaan ang ating atensyon, nandun din yung puso natin. Alam ng ating Messiah Yeshua na kapag kung nasaan ang ating focus, nandoon. O yun ang sinusunod natin. Ano sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 21, mga kapatid, mga kaibigan? Sabi ganyan, your heart will be where your treasure is. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. So let me ask everyone right now, my friends. Nasaan nakatuon ang iyong puso? Nasaan nakafocus, mga kapatid, ang iyong puso? Sa mga temporary na bagay ba? Tulad ng mga material na bagay? Wealth? Personal success? Pagkakaroon ng katanyagan sa buhay? Ito ba ang pinag-uukulan mo ng pansin? Pinag-uukulan mo ng oras sa iyong mga buhay ngayon? Are these things becoming more important to you than your relationship with Abba Yahweh? Dahil maaaring sa sobrang abala natin o abala mo sa iyong kagustuhan na makamit ang mga katanyagan, ang success, ang wealth, ang fame, baka naman nakakalimutan mo
na maglaan ng oras at panahon sa ating Amang Yahweh. Let me ask this important question sa mga kapatid, mga kaibigan natin ngayon. Ano po, mga kapatid, ang mahalaga sa iyo? Ano po ang mahalaga sa iyong buhay? Ang mga temporary na mga bagay ba? O magkaroon ng buhay na walang hanggan? Napakagandang katanungan. Ano ang mahalaga sa iyo? Fame? Success? Wealth? Material possessions? O ang eternal life? Ano ang mahalaga sa iyo? Alam niyo mga kapatid, many people will say, syempre gusto ko yung magkamit ng buhay na walang hanggan. Yan po ang maririnig natin. Tama po ba? Yan yung kagustuhan ng mga tao, yung makatanggap ng buhay na walang hanggan. However, mga kapatid, kahit ito ang sinasabi nila, iba naman yung kanilang pinapakita. Iba naman yung kanilang ginagawa. People want to receive eternal life, however, they don't want to do what Abba Yahweh want them to do. Iba yung kanilang ginagawa. Ang sinusunod naman nila, mga kapatid, ay yung ayon sa mundong ito at hindi yung ayon sa ating Amang Yahweh. Pero tandaan po natin na ang pagsunod sa mga gawain ng mundo ay mayroon pong negatibong epekto sa ating pong buhay. Ang pagsunod sa mundo, mga kapatid, mga kaibigan, ay nagdudulot ng kapahamakan. Tandaan po natin yan. Ganito po ang sabi sa Matthew 16:26. Sabing ganyan, basahin po natin sa Tagalog. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasakan niya man ang lahat ng bagay sa mundo? Ano sabi niya? Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasakan niya naman ang lahat ng bagay sa mundo? Pero, mapapahamak naman ang kanyang buhay. May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Meron po bang mapapala ang mga taong nakatuon lamang sa mga bagay sa mundong ito? Meron po ba? Anong sabi? Kaysa pagpapala, ang makakamit nila, anong makakamit nila sa kanilang buhay? Kapahamakan. Kapahamakan, mga kapatid. Kapag ikaw lamang ay nakatuon doon sa mga material na bagay, sa makamundong ito, mga kapatid, mga kaibigan, mga gawain, anong sabi? Kapahamakan ang makakamit ng mga taong nakatuon lamang sa mga material na bagay nito, sa mga temporary na mga bagay. Kaya nga, ano po ang sabi ni Haring Solomon? Sa mga temporary na mga pinagkakabalahan ng mga tao dito sa lupa, ang sabi niya, useless. Sabi ni King Solomon, useless ang mga bagay na ito. Walang mga kabuluhan ang mga bagay na ito. Ano po sabi? Basahin po natin, Ecclesiastes chapter 1, verse 2, sabi nga ni Haring Solomon, useless, useless. Completely useless, sabi niya. Everything is useless. Sa Tagalog, walang kabuluhan ang lahat. Look at that. Si Haring Solomon, mga kapatid, mga kaibigan, nakilala bilang isa sa pinakamatalino, pinakamayamang tao sa kasaysayan. Siya'y nagkaroon ng lahat na maaaring hilingin ng isang tao, kayamanan, kapangyarihan, karunungan, lahat na nasa kanya. Pero nung tinignan niya yung kanyang buhay, anong naisip niya? Sabi niya, ang lahat ng ito walang kabuluhan. Kung wala, sino? Si Amang Yahweh sa kanyang buhay. Can everyone say hallelujah? Para lamang daw itong paghahabol
sa hangin. He was like chasing wind, sabi niyang ganyan. Let me ask everyone right now, nasubukan po ba ninyong habulin ng hangin? Sino dito ang sumubok na habulin ng hangin? Taas ng kamay. Sino-sino dito ang humabol na ng hangin? It's useless. Tama po ba? Dahil humahabol ka sa isang bagay na walang kabuluhan. Na hindi mo makita, hinahabol mo. Kaya nang sabihin ni King Solomon na useless and meaningless ang mga bagay na makamundo, ang ibig sabihin nito mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi kailanman magbibigay ng buhay na walang hanggan ng mga material na bagay na makukuha natin dito. Kahit na anong habol mo, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga makamundong bagay, sa mga material na bagay, hindi mo makakamit ang eternal life o ang buhay na walang hanggan. Yes, the material things will provide us with temporary comfort. Yes, the material things will provide satisfaction and convenience, but these things will not provide us eternal life. Tandaan po natin yan. Hindi natin makakamta ng buhay na walang hanggan kung nakafocus tayo sa temporary things in this world. Ano po ang sabi mga kapatid sa 2 Corinthians? Chapter 4, verse 18, we don't look for things that can be seen, but for things that can't be seen. Things that can be seen are only what? Temporary. But things that can't seen or can't be seen last forever. So the Apostle Paul was telling us a very powerful lesson sa passage na ito, mga kapatid. Ano yon? Don't trust in things that are only temporary. Don't trust in things that can easily come and go. Lahat ng dito sa mundong ito, mga kapatid, ay mga panandalian lamang. Lahat ng mga bagay na nakikita at nahahawakan natin ay mga pansamantala lamang. And friends, these temporary things cannot give us lasting peace. It cannot give us contentment. And most especially, my friends, yung mga bagay na ito hindi magbibigay sa atin ng eternal na buhay. Hindi makapagbibigay mga material na bagay sa atin ng buhay na walang hanggan. And that's why we are being encouraged and inspired to what? To focus on what is eternal. Because all these things na mga may eternal value, yun yung maglalas forever. Friends, let's redirect our hearts, our minds, to what truly matters. Instead of chasing after things that won't last, let's dedicate ourselves to the things that bring us closer sa ating Amang Yahweh at yung kanyang mga eternal promise. Tama po ba? Friends, we are reminded again and again and again that material things and the pleasures that this world offers will fade away. Friends, let us not waste our energy. Let us not waste our time pursuing things that will eventually disappear. Instead, let's seek the things of heaven that will never fade. Hallelujah. The Bible reminds us to store our treasures in heaven where they can't be destroyed. This means investing in our faith. Focus with our faith. Doing good works, obeying Abba Yahweh's word, and living a life that pleases Abba Yahweh rather than chasing temporary pleasures. In 1 John chapter 2 verse 17, ganito po ang pagkakasabi, mga kapatid. One day,
those people and the things that they want will not be there any longer. But those who continue to do what Yahweh wants will live forever. Can everyone say hallelujah? Ano pong sabi? But those who continue to do what Abba Yahweh wants will what? They will live forever. Life is too short to focus on things that don't have eternal value. Maikli lamang po ang buhay ng isang tao. That's why let's make the most of our time here on earth by prioritizing Abba Yahweh sa ating pong buhay. Seek Abba Yahweh all the time. Read His Word. Alamin natin mga kapatid, mga kaibigan, ang nais ng ating Amang Yahweh, ang kalooban ng ating Amang Yahweh. Let us ask ourselves today, mga kapatid, mga kaibigan, am I using my life for things that truly matter to Yahweh? Ginagamit ba natin ang ating buhay, mga kapatid? Yung sa ayon sa kagustuhan ng ating Amang Yahweh. Let's make the choice to live in a way that honors Him. Maging example po tayo sa ibang mga tao when it comes to faith. Sinabi natin maging example tayo sa ibang tao, it means maging evident sa ating pang-araw-araw na buhay ang mga salita ng ating Ama. Dapat maging iba ang ating mga kilos o mga ginagawa kumpara sa gawain ng mundong ito. Tama po ba? Dapat hindi tayo nakikiayon sa galaw ng mundong ito. The things in this world might feel important right now, but when you think about eternity, they don't really matter. And as followers of our Almighty Father Yahweh, our priorities should reflect our faith. Instead of striving for temporary success, let's strive to grow in love, faith, and obedience to Yahweh's Word. Because these are the things that will last forever. Can everyone say hallelujah? Ano po ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 2? Sabi ngayon, set your mind and keep focused habitually on the things above, not on things that are on the earth. Friends, this verse reminds us that our focus determines the direction of our lives. Kung ang isip at puso natin ay nakatuon sa mga bagay na makalangit, mas magiging maayos ang ating landas, pamumuhay, at maluluwalhati natin ang ating Amang Yahweh sa lahat ng ating ginagawa. The world gives us so many things to get distracted. But Abba Yahweh offers something better. A relationship with Him and eternal life. Let's choose to follow Him and not let temporary things take us away from what really matters. Friends, at the end of the day, the only thing that will truly matter is what we have done for Abba Yahweh. Ang tanging mahalaga ay kung ano ang nagawa o nagawa natin para sa ating Amang Yahweh. Tama po ba? Friends, our Almighty Father Yahweh is calling us to live for something greater than the temporary things of this world. Let's commit today to live for eternity, to focus on what matters most, and to bring glory to our Elohim. Friends, how we live our lives shows what matters to us. And let us make sure Abba Yahweh is always our top priority. He is the center of our lives and our greatest treasure. Can everyone say hallelujah? As our closing passage, mga kapatid, let us read Philippians chapter 3, verse 20. Ganito pong pagkakasabi, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await
a Savior from there, the Master, Yeshua Messiah. Friends, let's remember that this world is not our home. Our true home is with Abba Yahweh. And our lives should reflect that. Living for Abba Yahweh does not mean we ignore our daily responsibilities. But it does mean we keep Him at the center of everything we do. Let's make Him the foundation of our decisions, our goals, and our actions. And that's why I encourage everyone today, let us fix our eyes on Abba Yahweh and not get caught up in worldly distractions. Friends, the world may offer us temporary pleasures, but Abba Yahweh offers us something far greater. Eternal life, unshakable hope, and everlasting love. And let's choose Him today and every day. Sumainyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya na nagmumula sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Pagpalain nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat nagmamahal sa Kanya ng tapat. Everyone say hallelujah? Hallelujah. Let's go ahead and pray. Heavenly Father Yahweh, thank you for speaking us today. And may these words and lessons be planted deeply in our hearts and in our minds, and help us to apply it in our lives. Father, thank you for reminding us today of the importance of living for eternity rather than being consumed by the temporary things of this world. We acknowledge that everything we have comes from you, and without you, life has no true meaning. Father, we pray for the wisdom to prioritize what truly matters, our faith, our obedience, and our relationship with you. Help us to turn away from any distractions, any temptations that would lead us away from you. Strengthen us to focus on eternal treasures and to live lives that bring glory and honor to your name. And as we leave this place, Father, may your peace, love, and strength go with us. Empower us to live out the truths we have heard today. And may our lives be pleasing to you. Once again, Father Yahweh, thank you. And we bring back all the glory and praise to your wonderful and powerful name. And we ask all of these things through your Son's name, our Savior, Yeshua Messiah. Hallelujah, hallelujah. Let's go ahead and raise our hands and receive the blessings from Almighty Father Yahweh. Yavareka ka Yahweh v'yishmereka, Yair Yahweh panabileka v'kunika, Yesa Yahweh panabileka v'yesem leka. Shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. Happy Sabbath, everyone. Hallelujah.